Bilisan. Ginoo, Kumusta ang kalidad ng mga produktong ito? malalaman mo agad, Ginoo. Hindi ito masama. Hahaha. Siguradong magugustuhan ito ng punong ministro. Ihatid na ito sa isla. Huwag matakot. Sa puntong ito, matatapos na ang hirap ninyo. Taong 159 ng dakilang siya, namatay ang hari. Inatake ng kaaway ang bansa. Nagulo ang buong mundo. Pinulo ng hukbong siya, si Xiao Yunyan, ay nagtanggol ng tapang laban sa mga kaaway. Ngunit ang gobyerno ay puno ng mga tiwaling opisyal. Laganap ang katiwalian. Nagdurusa ang mga tao. Narinig ko, ito raw ang sangka para sa gamot ng walang kamatayan. Ako ang tatanggapin upang suriin ito para sa pambansang guro. Kapatid, 3 taon tayong nakipagdigma sa hangganan. Ang hukbong Xiao ay hindi nagsawalang bahala sa biyaya ng unang emperador. Walang utang na loob sa lahat ng tao. Ngayon, maaari na tayong umuwi. Bumalik na si General Xiao. May pag-asa na tayo. Bumalik na sa General Xiao. Bakit naging ganito ang General? Kayo ang mauna sa labas ng buwan. Ako muna ang pupunta sa palasyo para tingnan. Hindi maganda, Ginoo. Si Xiao Yunyan ay buhay nang bumalik. Huwag magpanik. Kung aakyatin niya ang palasyo, hindi siya makakalabas ng buhay. Ang buhay ng 2 taong ito ay aking papatotohanan. Ako ang sumusumpa sa prinsipe. Saik-saich. Inaglagaan ni General Xiao ang prinsap para sa pag-aalsa. Nang dumating ako, atay na ang prinsap. Si General Xiao ay nagpakamatay takot sa kaparusahan. Alam mo ba, General Xiao, kung gaano mo gusto ang katapusang ito? Hahaha. Sino ang makakapatay kay General Xiao? May malaking gantimpala. Lumakad na, prinsipe. Prinsip. Saan ito? Bakit nandito ako? Si Xiao Yunyan ay hinuli dahil tangkang mag-alsa at pinatay sa lugar. Bakit kayo nandito? Amoy na amoy ang masangsang. Aba, ate, pinag-aralan mo na naman ang mga kalawang at kalat na ito. Ito ang trabaho ko. Linisin mo ang bibig mo. Yan. Kung may sasabihin, ipahayag ng diretso. Hay, ano ka nakikipagsalita sa iyong ina? Ako ang nanay mo. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ba ninyo ako bilang inyong anak? Ibigay mo sa akin. Ang iba ay pwede mong tanggapin, pero ito. Ito ang alaala na iniwan ng aking ina. Hindi ko maaaring ibigay sa iyo. Ikaw ay isang kalugurang palpak. Ang kapatid mong babae gusto ang bagay na ito. Narito ito para sa iyo, kapareho ng iyong ina. Ang nanay ko. Huwag mong sabihin ito. Masama kang babae. Anong place ng pananalita yan? Hindi ka pa ba pinagsabihan? Sabi ko, ang mga taong walang ginagawa ay dapat itapon na lang. Ikaw na lang, pa. Ililigtas ko ang tatay ko. Ako ang tunay mong anak, iligtas mo siya, tatay. Tatay, iligtas mo ako.
Hindi kayo tunay na pamilya ko. Kung may sasabihin kayo, sabihin agad. Ayokong makita kayo. Niyan, anong sasabihin mo? Pinalaki ka namin ng tatay mo ng maraming taon. Ngayon ay panahon ng utangin mo kami. Tatay. Hindi siya ang tatay ko. Ang mayamang pamilya Chen mula sa Jiangsheng ay dumalaw upang manligaw. Kakakasalan mo siya. Ipagkakaloob nila ang karangyaan at kapalaran. Ang Chen ay yaong 50 taong gulang na si Chen Fusion na 3 beses nang nakipagdiborsyo. Siya ay matanda at pilay. Hindi ako papakasal. Pakakasalan ninuman ang gusto nyo. Hindi mo na kaya itong pigilan. Ikaw naman ang et ko. Ayos na, ganun na lang ang desisyon. Natanggap na namin ang dowry. Dowry. Napakasobra ninyo. Inili ka ng pamilya Chen. Itinuturing kang maswerte. Bakit ka pa aabala sa mga sirang kalat na iyan? Wala itong kwenta. Mga antigong gamit ko. Naku, najurog. Sasabihin ko sa iyo, matutuloy mo ang kasal na ito. Kahit ayaw mo, kailangan mangyari ito. Pakawalan mo ako. Ikaw, Ginoo, tinanggap na namin ang pera ng pamilya Chen. Huwag mong hayaang makatakas siya. Huwag kang mag-alala, ina. Naayos ko na ang lahat. Hindi siya makakatakas. Hindi basta-basta ang pera ng pamilya Shen. Shen yan, anong kasalanan mo? Bakit mo nalaman ang mga ganitong tao? Shenyan, tama ba? Sino kayo? Basta kayo ay taos pusong, ayos lang. May nagbayad para libugan namin. Shen yan, tingnan ko kung paano katatakbo. Baliw. Ay, Huwag kang lumapit. Huwag kang mag-alala. Malalasing ka sa ginhawa sa akin. Uy, matapang ang batang babae na ito. Gusto ko. Anong hinintay mo? Dakpin mo siya. Huwag kang lumapit, marunong akong lumaban. Huwag mo akong gabayan. boss. Baka nakakita na ako ng multo. Sinabihan kita na bawasan ang paglalaro. Ngayon naman, nalilito ka na. Siguradong siya yung batang babae na ito ang tumawag ng tulong. Saan ito? Bakit ako nandito? Per, wala kang pakialam dito. Wala kang lugar dito. Umalis ka na. Sino ka? Bakit kakaiba ang suot mo? Hahaha. Ano ba yan? Akala mo ba nakikipagsapalaran ka sa panahon? Boss, baka tanga itong bata. Sasabihin ko sa iyo, ito ay Yama's Realm. Kapatid, ipadala siya para makita ang Yama. Inay, tingnan mo ang lalaking yon. Ang galing niya. Bilisan na tayo. Kuya, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Umalis ka. Sex. Mama. Mami. Hindi ako ang iyong mami. Nakakaawa ka, maliit ka pa pero wala ng mama. Umalis ka. Psych. Kuya, Maaari ko bang malaman saan tayo dito? ito ay syudad ng 4 na karagatan. Syudad ng 4 na karagatan. Hindi kayo taga rito. Nasa loob ba tayo ng palasyo? Kung tapat si General Xiao, hayaan siyang samahan ang prinsip sa impyerno. Dahil kaya nito, Ayos ka lang ba? maliit na sugat lang, di na problema. Mami. Ang init. Dalhin sa ospital. Wala nang pag-asa. Alkisme.
Prinsip! General Xiao, sinubukang patayin ako. Si General Xiao. Siya ang doktor na nagpapagaling sa bata. Doktor. Ah, ibig sabihin ito ay manggagamot. Pasensya na. Dali, umalis na. Mami, masakit. Huwag matakot. Mabait ang ate na iyon. Kumusta? Masakit pa ba? Mama, parang hindi na masakit ang ulo mo. Ang galing mo. Kagalang-galang na prinsipe, bakit mo tinatawag na mami si NJ, Shen? Ang mami ay parang nanay. Para siyang reyna. Narinig ko iyan. Ahem. Tama, mami, siguro hindi tayo sa dakilang siya. Ito ay mundo 1,000 taon ang huli. Ano ang gagawin? General Xiao, hindi na tayo nasa dakilang siya. Ang Tenyente General Gao ay maninira sa iyo, sasabihin na ikaw ang kumuha at pumatay sa akin, at inuudyok ang mga tao para makuha ang kapangyarihan. Tunay na umiiral ang paglalakbay sa panahon. Hindi pwede, kailangan nating makabalik. Sa aklat, sa gabi ng puno ng buwan, may dugo sa puting jade, nagpapalit ang kalawakan at panahon. Saan ang jade pendant? Ito, Siguro alam ko paano kayong maibabalik. Subukan mong patakan ng dugo dito. Baka kulang lang ang dugo. hahaha. Ikaw ang Shen yan, di ba? Walang pag-asa. Sino ka? Malapit na tayong magpakasal, pero parang hindi mo alam ang iyong asawa. Ikaw ba si Chen Fusion? Hindi ako magpapakasal sa iyo. Yirnye, Shen, siya ang iyong asawa. Hindi. Siya ang pinili ng tatay ko pero hindi ko siya kilala. Palpak lang siya. Ay, bakit mo naman sinasabi yan? Nakatanggap ka na ng dowry, mahal kong asawa, hahaha. Huwag mo akong hawakan, mami. Sino itong batang ito? Ano itong suot niya? Bastos! Hindi marangal ang tao na walang paggalang, at ako ang prinsipe ng dakilang siya, hindi ko hahayaang dudurugin ako rito. Prinsip, hahaha. Mag-ingat ka, General. Huwag mag-alala, si General Xiao ang tawag sa kanya dito. Alam mo ba ang tawag sa espiya ng kaaway? Ano? Syura digma ang Diyos. Ang inumin dito ay sobrang sarap. Magdala ng marami pabalik. General, nagkamali ako. Nagkamali ako, General. Prinsip, nagkamali ako. Umalis ka na. Salamat, Prinsip. Maliwanag na. Pwede na kayong umalis. Salamat yan Shen. Paalam na. Yay! Walang pag-asa. Nakabalik na tayo rito. Hindi sumama si mami. Pakiramdam ko ay may aura siya ng reyna. Hindi siya mula sa ating mundo at bukod pa rito. Pakali dito, walang takot na rebelde. General, kagalang-galang na prinsip. Bumangon ka. Opo, Kayo nga pala. Akala ko wala na kayo. mabuti naman kami. Ano ang nangyayari sa labas? Sinasabi ng tenyente na ikaw ang kumidnap sa prinsip at kasalukuyang hinahanap sa buong lungsod. Yun tama nga. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Huwag muna ipakita ang ating lokasyon.
Kapag nalaman niya na buhay pa tayo, huhuliin tayo ng palihim. Utusan mo ang mga tauhan na mag-ingat sa paglabas. Opo. Hayaan muna natin magmalaki ang Tenyente Gao hanggang magkamali siya, saka natin sisirain. Parang naglakbay ako sa panahon. Sino ka? Bakit hawak mo ang pendant ni Xiao Yunyan? Sabi mo, nasaan si Xiao Yunyan? Hindi ko alam. Kagabi sinabi mong kilala mo si Xiao Yunyan. Magsalita ka, bakit kinapapasok kanya sa Teniente Gao's mansion? Hindi ko talaga alam. Hindi man makita ang kabaong, hindi humihinto ang luha. Titingnan natin, matibay ba ang aking pasanin o ang iyong buto? Ay, magsalita ka. Sinasabi mo ba o hindi? Sinasabi ko na nakilala ko si General Xiao, 1,000 taon ang huli. Hindi ko siya personal na nakita at hindi ko alam kung nasaan siya. Walang galaw. Ginoo, ang bruha na ito ay nagsasalita na ng walang katuturan. Magpapatuloy pa ba? Mabatuloy. Opo. Nagtanong na ba kayo? Ulat sa inyo, Ginoo. Ang babaeng iyon ay napakatigas ng ulo. Mong araw na siyang pinahirapan, pero hindi pa rin sumusuko. AMEA. Si General Xiao ay talagang kahanga-hanga. Pati mga tauhan niya ay ganito katigas. Ginoo, ano na ang gagawin natin ngayon? Ipahayag sa buong bansa. Sabihin na ang bruha ay sumira sa bansa. 3 araw mula ngayon susunugin siya sa harap ng publiko. Upang aliwin ang kaluluwa ng prinsep. Plano pa palabasin ang ahas. Napakatalino ninyo, Ginoo. Si General Xiao ay napakatatapang. Talagang hinahanggaan ko siya. Ang handaang ito, tingnan natin kung mangangahas ka bang pumasok sa kabisera. Ang bruhang si Shen ay nagudyok kay General Xiao Yunyan na tagapagtanggol ng bansa. Inatay ang tanging dugo ng imperial na pamilya ng Dexia. Naging sanhi ng kaguluhan sa korte. Lahat ng ginawa niya ay kinamumuhian ng tao at Diyos. Ngayong araw, ako ay magpapatupad ng pinakamataas na parusa upang pahinahunan ang galit ng lahat. Hindi maganda, may kilos na sa panig ng punong ministro. Ngayon ay nakakalat ng patalastas sa buong lungsod. Sinasabi na nahuli sa mansyon ang bruhang pumatay sa prinsip. Susunugin bukas ng alas 5 sa harap ng publiko. Nanay, Bakit siya? Patayin ang bruha. Ngayon sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Xiao Yunyan. Maari kitang patawarin. Kahit mamatay ako, hindi kita sasabihin. Mukhang masyadong mahaba pa ang buhay mo, Sindihan. Sunugin siya. Ganito na lang ba ang buhay ko? Bilisan, Sindihan. Pasensya na, nahuli ako. Salamat. Akala ko mamamatay na ako. Huwag mag-alala, habang nandito ako sa Daxia, walang makakasakit sa'yo. Bilisan, hadlangan siya. Hindi kaya gusto ng General Xiao na iligtas ang bruhang ito. Huwag mong kalimutan na may kasalanan ka pa na kaparusahan ng 9 na henerasyon. Gaojing, ang usapin nating dalawa, huwag mong idamay ang walang sala.
Lene, Ang bruhang ito ay hindi walang sala. General, huwag ka nang magpalinlang ng bruhang ito. Tama, kung hindi siya papatayin, mapapahamak niya tayong lahat. pinapangako ko sa inyo na siya ay hindi bruha, at hindi siya gumawa ng anumang masama. Alam ng lahat. Ang General Xiao ay dahil sa pagudyok ng bruha, kaya nakagawa ng malaking kasalanan. Ngayon sinasabi mo na hindi siya bruha. Ibig mo bang sabihin na sadya mong pinatay ang prinsep? Ikaw ang nanlason sa prinsipe at gustong magnakaw ng trono. Gusto mong paratangan ako. General Xiao, kailangan mo ng ebidensya. Matagal ko nang inalis lahat ng tao na naroon noong gabing iyon. Maliban kung mabuhay ang prinsep. Kung hindi, sa buong buhay mo ay hindi ka makakabangon. Dumating ang prinsep. Pagbati sa prinsip. Prinsep, hindi ka namatay. Punong Ministro, hindi ka ba masaya na nakita mong buhay ang prinsip? Nanay, ayos ka lang ba? Tumayo na kayong lahat. Punong Ministro, ang unang sinabi mo nang marinig mo ako ay hindi pa ako namatay. Hindi ko po kayang gawin yon. Noong araw na iyon ay nilason kayo ng masasamang tao. Dinukot ni General Xiao. Punong Ministro, ako ay nilason. Nahanap mo na ba ang nanlason? Inaghihinalaan ko si General Xiao. Kinain ba ng baboy ang utak ng punong ministro? Noong araw na ako ay nilason, si General Xiao ay nasa labanan pa. Paano niya ako malalason? Punong Ministro, pinagdududa mo ba ang prinsip? Hindi ko po kayang gawin iyon. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mahanap ang nanlason, huwag ka nang maging punong ministro. Opo. Walang kwenta, ang liit ng bagay na ito ay hindi mo magawa. Ginoo, ngayon ang prinsip ay nagutos sa akin na sa loob ng 3 araw, ibigay ang nanlason. Ano na ang gagawin? Sino ang nanlason? Ang tagasunod kong handang mamatay. Panatilihin siyang tahimik magpakailanman. Opo, inaasahan ko na ito. Si Chu Chanlin ay kahit bata pa ay napakatalino. Kung siya ay lalaki, magiging tunay na emperador. Huwag mag-alala, guro ng bansa. Nag-ayos na ako ng mga mamamatay tao na kukubkubin si Xiao Yunyan. Umalis ka na, gawin mo itong lihim. Ang lakas ng imperial na pamilya, kailangan kong makuha. General Xiao, ang gamot na ito ay ilagay sa sugat. Sa loob ng 10 araw ay gagaling. Salamat sa gamot. Prinsip, Ginang Shen, hindi ligtas dito, kailangan nating umalis kagad. Ang punong ministro na ito ay harapang nagre-rebelde. Ipinanganak sa panahon ng kaguluhan, ganito talaga ang kalupit. Kawawa lang ang nanay, ikaw ay walang sala. Tinawag mo na akong nanay, hindi na ako walang sala. Kapag gumaling na ang sugat ni Ginang Shen, hahanapin ko ang paraan para ibalik ka. Sa modernong panahon, huhuliin ako at ipapakasalan sa isang matandang lalaki, mas walang say sa iyon. Huwag mo akong ibalik. Ang punong ministro na iyon ay napakasamang tao sa akin. Kung babalik ako ng ganoon lang, hindi ako makukontento. Maghintay. May dumi ba sa mukha ko? Wala. Hahanapin ko muna ang prinsipe. Bakit hindi pa sila bumababa? Akyat ako para tingnan. Batang walang galang, nangahas kang bumangga sa aking amo. Huwag magalit, Ginoo. Hindi ko sinasadya. Amo, ano ang gusto ninyong gawin? Hawakan ninyo siya. Ang yabang niya. Hindi ba ito pag-aalagaan korte? Ang likod niya ay ang ministro ng tauhan. Sino ang mangangahas? Ginoong Wang. Bata pa siya, mahabagin po kayo, pakawalan ninyo siya. Ganito na lang, lahat ng pagkain ninyo ngayon ay sagot ko na, pakiusap.
Napakaingay mo. Huwag matakot, hindi ko papatayin ang bata. Gusto ko lamang kapusin ang iyong mga mata. Anak, sa susunod na buhay, tandaan mong magmasid sa daan. Tigilan mo. Aling bulag ang nangahas makialam sa usapin ng Ginoo? Sa liwanag ng araw, walang habas na pagpatay. Wala ka bang takot sa batas? Ang batas ay narito. Ako mismo ang batas. Isa ka pang magandang dalaga. Kung gusto mo, pwede kong palayain siya. Pero kailangan mong manatili dito at makipagsama sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kung alagaan mo ako ng mabuti, kahit anong ginto at alahas ang gusto mo, ibibigay ko. Pwede kong tanggapin yan, ngunit palayain mo muna siya. Salakit. Ang kutis ay talaga namang makinis. Hindi ko alam kung paano ang pakiramdam ng ganito. Ang cute mo, nangahas mo akong kagatin. Sino ang sumipa sa akin? Sino mang kumilos laban sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Sino mang kumilos laban sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Alin sa mga kamay niya ang humawak sa'yo? Hindi ko na matandaan. Parehong nawasak ang mga kamay nila. Han Ying, Naiintindihan ko. Ako ay ministro ng tanggapan ng mga opisyal at kapatid ng ikatlong asawa. Kung mangahas kang lapitan ako, hindi ka palalampasin ng aking bayaw. walang dapat pag-usapan pa. Sino ang mga hasumilos laban sa aking kapatid? Ete, kailangan mong ipagtanggol ako. Sino ba sila? Ito ang mga malaswang mag-asawa. Plano kong imbitahan itong dalagang ito para bumisita sa bahay. Pero bigla nila akong inatek. Ikaw ang pumapatay ng tao, kaya ako ang nakiusap para pigilan iyon. Nakakita na ako ng maraming babae na nanghihingi sa mga makapangyarihan, ngunit kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, ayaw nila tanggapin yon. Ang perang ito ay sapat na pa sa iyong buhay. Dalhin ninyo sila. Alam mo ba kung sino ang aming amo? Tingnan mo ang iyong suot. Halatang galing ka sa simpleng pamilya. Ano ang pinipilit mong katawanin? Laging tinatawag kang cute. Ngunit pareho tayong may dalawang mata at isang ilong. Sino ba ang mas marangal? Ang mga taong tulad namin ay ipinanganak na upang magtamasa ng biyaya, habang ang mga tulad ninyo ay dapat na yumuko at halikan ang aming mga paa para aliwin kami. Tumahimik ka. Tapos na ang usapan. Tumahimik ka. Amang Ginoo, bakit ka nandito? Bayaw, bakit mo binubog ang kapatid kong babae? Kayong dalawa ay mga gago. Apatayin ninyo ako. General Xiao, bahala ka. Hindi ko ito napigilan. Akiusap na parusahan sila. Xiao Yunyan. Ang ministro ay talagang malupit, pati kapatid ng ikatlong asawa ay nangahas maging palalo. Napaka. Kagalang-galang na prinsa. Kagalang-galang na prinsipe, alam kong nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Binibini Shen, nagkamali kami, sana'y patawarin mo kami. Binibini Shen, hindi mo sinabi na kabilang ka sa hukbo ng general, kung hindi ay hindi kami lalapit ganito. Ang walang kapangyarihan ay nararapat ng apihin. Nakapatay ba kayo sa kanila? Hindi yon ang ibig naming sabihin. Isang kamag-anak na walang titulo, nangahas na maging palaban. Mukhang madalas na isin ng ministro ang mga tao. Hindi kami nagkasala. Agalang-galang na prinsip. Ako ay tapat sa dakiya at saksi ang langit at araw. Han Ying, putulin ang mga kamay at paa nila. Ipalaya sila, ipakita sa kanila ang kahihiyan ng pagiging baliw. At Ministro, ingatan mong mabuti ang iyong pwesto. Nakita na ang ating mga ginagawa, hindi pwede tayo magtagal dito. Tuloy na tayo. Handa na akong makipagsapalaran. Kung gusto mong mamatay, tutuparin kita bilang general. Han Ying. Huwag tumingin sa sumpa ng Red Tiger, kailangang iulat ko agad sa mo.
Malakas ang ingay. Maaaring may espiya ang Chancellor sa mga nanonood. Hindi tayo pwedeng magtagal. Hindi pwede magtagal dito, kailangan tayong lumipat ng taguan. Isang araw na tayong naglalakbay, sigurado akong walang sumusunod sa atin. Maling akala, may bitan. Tuloy na. Ikaw muna ang mapatuloy. Dito, tumakbo. Hindi tayo pinapalampas ng mga ito. Huwag gumawa ng ingay. Nasaan sila? Narinig ko kamakailan ang tunog. Nagpadala ang amo ng maraming sundalo. Kung hindi namin makuha ang Red Tiger, hindi kami makakabalik ng buhay. Ipatuloy ang paghahanap. Ikaw at ang prinsipe ay magtago dito. Ako ang aalihan ng kanilang pansin. Naloko ka ba? Sabi nila ay maraming sundalo. Pupunta ka para mamatay. Hindi kita pwedeng iwan sa ganitong panganib. Susubukan ko. Bigyan mo ako ng mga mahahalagang bagay. Anong gagawin mo? Magtiwala ka sa akin. Natapos na ang ibang yaman ko, tanging isang bag nandito na lang ang natira. Kung dadalhin ko ito sa Antique Market, malaki ang kikitain ko. Sapat na iyon. Bigyan mo akong 1 linggo. Sapat na iyon. Bigyan mo akong 1 linggo. Pagbalik ko na may modernong kagamitan, malulutas natin ang lahat ng problema. Ibig sabihin, naglakbay ka sa nakaraan at nakatagpo ng maalamat na General Xiao Yunyan. Nga. Sige na nga. Alam ko na ang kwentong ito ay medyo kahibangan at walang makakatiwala. Hindi, naniniwala ako sa'yo. Totoo. May 2 dahilan. Ang Jedi pendant mo sa kamay ay mula pa sa dakya na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Kaya gusto mong kumuha ng kagamitan para tumulong sa prinsipe noong sinaunang panahon. Ayos lang, sobrang talino mo talaga. At ang isa pang dahilan? Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Bigyan mo ako ng pera. Maghahanda ako ng lahat sa loob ng 3 araw. Sapat ba yon? Gawa sa dakya. Salamat sa pagkwento, sobrang kakaiba talaga ang karanasan mo. Ngayong araw ay may pinakamalaking auction sa syudad ng 4 na dagat, ipapadala kita doon ng super. Vaive, ipakita mo ang galing mong gayon. Kilalanin mo ang mga importanteng tao sa pinakamalaking auction sa 4 na dagat. Huwag kang mag-alala, tatay. Sisiguraduhin kong magiging nangungunang ang pamilya namin, mga Shen. AMA, si Shen yan ay may magagamit pa rin. Hindi ko inasahan, ito ay isang napakahusay na natural na zafiro. Napansin ito ng auction house ng 4 na dagat. Mukhang yumayaman na ang pamilyang Shen. Tama nga. Shen yan. Shen yan, bakit ka nandito? Bakit nandito ang 3 malas na yon? Tinuturan ka ng iyong amang hindi mapapasalamat. Bakit ka nandito? Hindi kanya tinanggap na anak. Siya lang ang tunay na anak. Sira ulo, hindi rin kita itinuring na anak. Pero tungkol sa pananakit mo kay Ginoong Chen. Sabi ko sa'yo, hindi ito matatapos dito. Galit si Ginoong Chen, hindi lang kailangang ibalik ang dowry. Naapektuhan si Vivi at siya ay napahamak. Hindi ako nakipagtalo dahil nilalakad niyo ako. Pero ang aking pagtitiis ay hindi dahilan para kamo kayong mabaliw. Tignan mo kung ano ang sinasabi niya, tatay. Shen yan, huwag kang pagiging walang alam. Ginoo, dito sa auction ay bawal ang gulo. Ako ang tagapangasiwa, malapit na magsimula ang auction. Gusto ba ninyong pumasok? Para sa iba, baka wala silang imbitasyon. Ordinaryong upuan? Walang problema, GNG, Shen, nakalaan ang EIE room para sa inyo. Sumunod na po kayo. Nanay, ano ang sinabi niya? Anong EIE room? Paano sila nagkaroon nito? Ang 4 na dagat group ay merong EIE at ito ay para lang sa pinakamahalagang tao. Narinig ko ang pangalan ni Zhang Jiangwo.
tagapagtatag ng Bamboo Fund. Siya lang ang may yay, room sa 4 na dagat. Paano maaaring si Shen Yan ay ganyan? Hindi siya pwedeng nandyan. Siguradong nakalusot lang siya. Grabe talaga, ang swerte ni Shen Yan. Nakakuha siya ng EIE safe. Huwag mo siyang pansinin. Isa siyang mahirap kahit paano ang damit niya. Maraming EIE dito. Tanawing si Madayon ng Bamboo Fund sa kanyang pribadong kwarto. At narito rin ang Panlong Private Fund, pinakamakapangyarihan sa lalawigan. Tingnan mo, Sino ang babae sa room number 5? Mukhang misteryosa siya. pakiupo na po kayo sa auction ng 4 na daga. Ang unang item ay isang bronze beast air vase na may starting bid na 2 milyong piso. 2.2 milyong piso na ang alok. $12 milyong piso na. Hindi ko alam kung magkano kaya maibenta ang aking mga gintong barya. Susunod na item, 100 na gintong barya mula sa royal family ng Dakya na mahigi 1,000 taon na ang tanda. Starting bid na 50 milyong piso. Hindi ka panipaniwala. 100 gintong barya mula sa 1,000 taong gulang na Dakya, parang natuklasan ang isang sinaunang lugar. Ginoong Ma, di na kailangan pang makipagtalo sa akin tungkol dito. Wala akong interes sa mga peking antigong bagay at pintura. Interesado lang ako sa tunay na halaga. Ginoong Madayon, nagbid ng 150 milyong piso. Narito rin ang isang pitak na may 150 milyong piso. Susunod, 10 item. Isang jade pendant na gawa ni Master Carver Pei Langhua. Ang pendant ng nanay ko. 10 item, isang jade pendant gawa ni Pei Langhua, gamit ang pinakamagandang klase ng jade. Wow, balak ibenta ni Shenzhenan ito. Ang kalidad nito ay hindi bababa sa 10 milyong piso. Sa halagang ito, maaring double ang halaga ng pamilya Shen. Pagkatapos ng auction, ako ay titigil na sa inyo. Starting bid ay 10 milyong piso, bawat taas ay 20 milyong piso. 30 milyong piso. Yaman na talaga. 2 beses ng 30 milyon. EIE room number 5, nagbid ng 100 milyong piso. Nanay, ang EIE room na yon ay parang kay Shen Yan. Siya ba'y nabaliw? Paano niya maipapakita ang 100 milyong piso? Tatay, sigurado akong ayaw niya kami pagkasiraan ng husto. Sadyang pinipilit niya kaming hirapan. Ang bata ba ganyan na pareha? May mas mataas pa ba sa 100 milyong? Wala na ba mas mataas pa? 100 milyon isang beses, 2 beses, 3 beses na ang presyong naabot. Ibinibigay ko sa inyo ang 100 milyong na ito. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong pamilya. Tapos na. Kumusta na yung mga gusto kong bagay? Naihanda na lahat ng mga bagay na gusto mo. Kumusta na? Ayos naman. At saka, Halika. nasa loob nito ang mga bagong likha kong sandata na nakamamatay, lahat ay para sa inyo. Ayos. Hindi ko alam kung kumusta na si Xiao Yunyan at iba pa ngayon. Tito Yan, halika na maglaro. Tito Yan, namimiss mo ba si Mommy? Hindi. Iniisip ko kung paano kontrahin si Gao Jing. Ay. Kung ganoon ang mga mapagsamantala nilang pamilya, hindi ko alam kung magiging ligtas ba si Mommy. Matalino siya kaya sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng problema. General, Kumusta na ang pag-aayos ng tauhan? ang sundalo mula sa Liangshao at Liuzhou ay papunta na sa kabisera. Pero mahaba ang biyahe, kailangan pa ng ilang araw. Baka mahanap tayo ng Chancellor sa mga susunod na araw. Kagalang-galang na prinsipe.
Hindi na oras. Umuwi muna tayo sa bahay ng General. Delikado sa labas. Pangalagaan ng prinsipe. Ang tatlong nangungunang mandirigma at si Datu Izumi. General Xiao, dumating kami para dalhin ang tao, hindi upang saktan. Hindi alam kung maaari bang tulungan kami. Walang paligoy-ligoy. Tapos na. Wabelo. Dumating ang 10 hukom na pinakamagaling. Prinsip, Titu Chiao. General. Nakuha na ba ang tukin, Gao Jing? Malakas si Xiao Yunyan kaya hindi makalapit ang mga tao namin. Buti na lang nahuli siya. Galing. Kagalang-galang na prinsap. Kung hawak namin si Chu Qianlin, hindi susunod si Xiao Yunyan, hindi tayo mag-aalala. Panalo na ako sa laro na ito. Sa buong lungsod, hulihin ang 10 batang lalaki at babae. Sabihin sa mga tao na magkakaroon ng seremonya para sa langit. Ilalagay si Chu Qianlin bilang handog sa seremonya. Kung hindi darating si Xiao Yunyan, sunugin siya. Kung lalapit siya, hulihin sila pareho. Galing talaga kayo, Ginoo. Sandali lang. Ano ginagawa ninyo? Mga magulang. Pakawalan ang anak ko. Mga magulang. Ibalik ang anak ko. Ililigtas mo ako. Ano ba talaga ang gustong gawin ninyo? Kung hindi niyo ibalik ang anak ko, magreklamo ako sa mga otoridad. Asawa niya. Kung di niyo sundin, papatayin ko kayo. Laban ako sa inyo. Walang kwenta. Nanay. Asawa niya. Asawa niya. Ililigtas mo ako, huwag kang aalis. Tigilan mo yan. Bilisan. Ililigtas mo ako, ibalik ang anak ko. Ililigtas mo ako. Huwag galawin ang anak ko. Anak ko ito. Nawasak ang dakilang oya, nawasak ang dakilang oya. General. Saan itinatago ng Chancellor ang kagalang-galang na prinsipe? Hindi pa alam. Ngunit kalat ang gulo sa lungsod. Ano ang nangyayari? 3 araw mula ngayon, gaganapin ng Chancellor ang seremonya sa altar. Ang handog ay mga batang lalaki at babae mula sa buong lungsod. Si Gao Jing para akong pilitin lumabas, una nang inaresto ang prinsipe at pati ang inosenteng mga bata. General, sa palagay mo ba ang Chancellor ay magiging delubyong maglalagay ng prinsip sa mga bata? Hindi na pwede mag-antay pa. May ilan pa ba tayong natitira? Dahil sa matangkang pagpatay kamakailan, naubos na halos ang mga tao namin. Ipasa ang utos. Magtipon ng mga tagapangalaga. Ang buong mundo ay pag-aari ng hari. Sa panahon ng pagsubok, pinamumunuan ng mga tiwaling opisyal. Kayo ay mga kapatid na handang mamatay kasama ko. Hindi tayo natalo kailanman. Ngunit ang laban na ito ay napakalala. Kung may gustong umatras, hindi ko kayo pipiliting lumaban. Ako sa Hishong. Ako si Sun Jian, handang sumunod hanggang kamatayan sa General. Kami ay nagsumpa na susunod hanggang kamatayan sa General. Poprotektahan namin ang kapayapaan ng dakilang siya. Akin pong inaalay ang isang tagay para sa inyo. Tayo na. Sandali lang. Tapos na. Hindi ba natin napagkasunduan na maghihintay ka? Anong pagkakaiba ang tayo ay pupunta ng ganoon?
Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ako babalik. Ano ang gagawin mo at ni maliit na bata? Bukod dito, siya ang mga nagdulot ng sakit sa akin, si Chancellor Gao Jing. Hindi ako susuko. Hinuli ni Gao Jing ang mga batang lalaki at babae sa buong lungsod para sa seremonya. Posibleng naroon din ang prinsipe. Maliit na bata, gaano pa katagal ang seremonya? 3 araw mula ngayon. Sapat na ito. Ginoo, napakatalino ng plano ninyo. Sinubukan ni Xiao Yunyan ipunin ang kakaunting tao at naghihintay sa bitak. Kumusta ang iyong utos? Huwag mag-alala, Ginoo. Nagpadagdag ako ng mga tauhan. Walang makakatakas sa lungsod. Pumunta ka ulit sa Yuyin Mountain para tawagin si Master Tse. Siya ang magsasabi sa iyo ng susunod na gagawin. Ginoo, sinasabi niyo ba ang pinakamahusay na mandirigma sa mundo na pinagsama ang espada, lason, at ki, si Master Tse? Napakapal ng ulo mo noon, ngunit ngayon ay magagamit ka na. Ginoo, ang iyong kapang at katalinuhan ay kahanga-hanga. Pumunta ka na, naghihintay ako ng mabuting balita mo. Aumanhin, alis na ako. Makukuha ang Red Tiger Token, kukunin ang kapangyarihan ng Hokbo. Ang kapangyarihan ng dakilang Tsiya ay akin na. Ha ha ha. Pagbati sa Chancellor, maupo-upo kayo. Narinig ko na ang mga tao mula sa Yuyin Mountain ay mga pambihirang mandirigma. Nakita ko ito ngayon, tunay na kahanga-hanga. Naku, malaking karangalan sa akin na makatulong sa bansa ng dakilang Tsiya. Ang dalawang nasa likuran ko ay mga pinakamahusay din na mandirigma. Sa kanila, kahit sinong dumating ay walang makakaligtas. Sigurado silang mamamatay. Ha ha ha. Magsimula tayo sa silangang pinto diretsyo sa tanggulan. Tama, nasaan ang mga bagay na dinala mo? Bakit nagmamadali? Nandito lahat. Ang kwintas ng Jade. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya. Pwede itong paglagyan ng gamit. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Hindi pwede. Ang dala ko ay mga teknolohiyang 1,000 taon ang huli at delikado kung gagamitin ng walang ingat. General, may masamang balita. Pangit ang ugali, bakit nagmamadali ng ganito? Ayon sa lihim na ulat, ang sansang ay may 3 pinakamahuhusay na mandirigma na malupit at mapangpuksa. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong makakabalik kayo ng buhay. Ipakita ninyo kung ano ang inyong kakayahan, mga Ginoo. Ako si Tsilaw, 13 henerasyon na tagapagmana ng matatapang na manghahasik ng lason na nagdudulot ng kamatayan nang hindi napapansin. Kapag suot mo ito, hindi ka matitinag kahit ng pinakadelikadong lason. Hindi tinatablan ng lason. Maliit na bagay pero napakalakas. Ha ha ha. Ako si Keng Lishi. Ako ay may sobrang lakas. Isang suntok ko ay kayang durugin ang mga buto ng kalaban at napakahirap ng aking katawan na parang hindi masisira ng mga sandata. Say, ha ha ha. Kahit gaano kalakas ang katawan, matutulala ito kapag natamaan ng gamit na ito. Ang bagay na ito ay nagpapapanginig ng katawan at nagpapahina ng resistensya. Ang lakas ito ay kahanga-hanga. Talagang hindi ito ordinaryong sandata, kundi isang mahiwagang kagamitan. Subukan natin. At ang isurong sword ni Hekwan ay mabilis na parang kidlat at isa sa pinakamahusay na mga espada.
Ang mayabang na sundalo ay tiyak na talo. Makipaglaban ka sa akin. Nakita ko na ang pambansang guro. Pambansang guro, magandang araw po. Ang damit na ito ay gawa sa pinakabagong materyales, hindi matusok ng anumang sandata kahit patutok sa puso. Ay naku, Walang problema. talaga namang walang problema. Ang astig. Hindi na kami matatapakan ng mga pana. Maganda, maganda. Ang lakas ng gamit na ito. Ang bagay na ito ay tinatawag na granada. Nakikita mo ba ang singsing? Kapag hinila mo ito, Itapon mo na. 5, 4, 3, 2, 1. Kailangan ninyong maghanda ng mga patibong sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw, dapat matutunan ninyo ang paggamit ng mga kagamitan na ito. Sa araw ng seremonya, sina Xiao Chu at iban pa. Ina, Mga Diyos sa langit, Bilang tanda ng katapatan, halay ng dakya ang lahat ng dalagang lalaki at babae sa lungsod. naway pagpalain tayo ng Diyos ng panahon na magkaroon ng maayos na panahon at kapayapaan. Anak ko, ang anak ko. 5 taong gulang pa lang siya, bakit kailangan siyang ganitong pagkasunugin ng buhay? Anak ko, namatay ka sa digmaan, pero hindi ko napigilan ang natitirang dugo mong magsilbing alaala ko. Ipaano ako makakatitig sa iyo? Pagbati po, Xiao Yunyan ay paparating. Ano ang kahandaan ng mga tao sa ibaba? Lahat ng mandirigma at 20,000 sundalo ay handa na, pati ang lasong patibong ay nailatag. Mabuti. Magsisimula na ang palabas. General Xiao, kumusta ka na? General, siya na naman yan. Sino ba siya? Ang pangatlo sa ranggo ng mga mandirigma sa mundo, siguro Hikuan. Mukhang narinig mo na ang pangalan ko. Guro, bilang tao sa mundo ng mandirigma, hindi tama na makialam sa usaping pampamahalaan. Pero kami ay mga mamamayan ng Dacia at tungkulin namin na itama ang mali at protektahan ang bayan. Tigilan ng usapan, ang mahalaga ay mailigtas ang bata. Hanying, samahan mo ang ilang kasama upang protektahan si Binibining Shen. Opo. Ako ang kalaban mo. Nais ko sanang patawarin ka, pero kung ganito ka hindi marunong magpasalamat, huwag ka magreklamo kapag walang awa akong ginamit. Ano ba ito? Isa siya sa mga nangungunang 3 sa mundo, pero gumagamit ng mga murang pandaraya. Ano ito? Bakit hindi ito makalusot? Handa na. Jinu, Ano ang balita? Nakuha na ba ni Xiao Yunyan ang kalaban? napatay na ni Xiao Yunyan ang mga tao ni Hikuan. Walang kwenta. Sila ba ang mga dalubhasa? Tama lang yan. Mahirap talunin si Xiao Yunyan, pero may iba pang naghihintay sa kanya. Sa Hekuan na ito ay alipores, hindi pa niya mapigilan ang gabasura. Ha! Ayos yan. Isang pambansang general na walang kahit isang mandirigmang kasama, pinapalitan pa ng babae. Ha ha ha. Lumayas kayo ngayon o patatawarin ko kayo. Ha! Narinig niyo ba?
Sinabi niyang patatawarin niya kami. Sila'y maliit, isang kamay ko lang ay parang langgam na maaari nilang durugin ng madali, pero nangangalaiti sila. Alam mo ba ang kasabihang may mas mataas pa, mas matataas pa sa langit? Ano? Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Siyempre, Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pangalawa sa ranggo ng mundo, si Keng Lishi. Yan ang dudurog ko ng walang kahirap-hirap. Maging matalino ka, ibigay mo sa akin si Uyao Yunyan o maghihirap ka. hindi kailangan na siya ang manakit sa'yo. Ang laki naman ng hangin mo. Mukhang hindi ka pa nakakakita ng kabaong, hindi ka pa umiyak. Ang mga general noong sinaunang panahon. Ang lakas talaga ay nakakamanghang. Ako ay tao mula sa panahon ng teknolohiya, hindi ako takot sa'yo. Sandali. Anong kalokohan na panahon ng teknolohiya, mamatay ka na? May lihim na sandata. Ha! Akala ko kung ano, maliit na bakal na pamalo lang pala. Ginagamit mo ito bilang sandata. Ikaw, kumuha ka ng mas nakamamatay na sandata. Makakapatay ba itong tao? Sapat na para patayin ka. Sag. Sana ang bibig mo ay kasing tigas ng buto mo. Titingnan ko kung paano ko dudurugin ang bakal mong pamalo. Gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Hindi na maaga. Kunin ang magamit tara na. Hindi maganda Ginoo, si Cheng Lishi at ang iba ay napatay na rin. Mukhang handa na sila. Sabihin kay matandang masama. Basta makuha lang ang tanda. Kahit ipakasal ang lahat. Pwede rin naman. Opo. Tapos na. Sa wakas nakarating na, sana hindi pa nagsisimula ang ritual tara. Mukhang may pumasok sa formasyon. Sandali, may mali sa harap. May dalawang dalubhasa na nagbabantay. Si Uyao Yunyan at ang iba ay nakarating pa rito ng buhay. Ano naman ngayon? Ang aking lason na formasyon ay gawa sa 49 na uri ng lason na pinagsama. Kapag pumasok ka ng isang hakbang, garantisado na hindi ka mabubuhay. Ang alamat na dalubhasa sa paggawa ng lason na matandang masama, ganyan lang pala. Impossible. Ang aking lason na formasyon ay hindi maaaring mabigo. Sinabi mo bang lason yun kanina? Hindi ko napansin. Akala ko ulap pa mula kaninang umaga na hindi pa kumakalat. Ano yung shoot mo sa ulo? Walang komentaryo. Matandang masama. Magsisimula na ang ritual, sabi ng Ginoo na bilisan natin. Kahit nasira ninyo ang aking lason na formasyon. Pero ngayong nakarating na kayo dito, huwag nang umasa na mabubuhay pa kayo. Hindi ko inakala na si Gao Jing ay nagpadala pa ng hukbo para patayin kami. Binibining Shen, ano ang gagawin natin ngayon? Masyadong maraming tao. Kahit sunod-sunod na labanan ay mapapatay tayo. Inapayuhan ko kayo na ibigay na lang ang tanda para makaligtas kayo. Ha ha ha. Hindi pa tapos ang laban. Paano mo nalaman na hindi kami ang mananalo? Matalim ang dila. Mamaya dudurugin ko ang buto mo. Tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig mo. Ateke. Xiao Yunyan. Ang alamat na general na tagapagtanggol ng bansa ay nakatago pala sa likod ng babae. Isang duwag na pagong. Ha ha ha. Ang kilalang unang dalubhasa sa laso na matandang masama. Basura lang pala na umaasa sa dami ng tao para manalo. Ikaw, patayin sila. Sa punto na ito, kailangan ko nang ilabas ang lihim na sandata. Sa punto na ito, kailangan ko nang ilabas ang lihim na sandata. Anong sandata ito? Matandang masama. Tumakbo na tayo. Binibining Shen, ikaw talaga ay swerte mula sa langit. Kung wala ka, ang mga kapatid ay mamamatay na ngayon. Sige na, bilisan natin. Tandaan na itago ang mga sandata para hindi makasakit ng inosente. Dumating na ang tamang oras. Sindihan. Huwag Ginoo, huwag sindihan. Huwag patayin ang mga bata. Huwag. Ang mga bata ay walang kasalanan. Huwag. Ama, ina. Huwag. Tigil.
Bakit nandito rin sila? Tigil. Buhay pa pala kayo. Nagpadala ka ng 3 dalubhasa at hukbo, hindi mo ako napatay, siguro disappointed ka. Ano, ang punong ministro ay gustong patayin si Henel Chow. Ritual at tagpatay. Baka naman ang punong ministro ay naghihimagsik. Kasinungalingan. Ako ay buong buhay na masipag at nag-aalaga sa bayan. Hindi kailanman gumawa ng anumang masama. Ang ritual ay sumusunod lamang sa kalooban ng langit. Tapos na. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin. Ang pagkuha mo sa mga bata ay alam na ng buong lungsod. Ang mga magulang ng mga batang ito ay kusang loob na nag-alay ng kanilang mga anak para sa bansa. Paano mo ako masisisi sa kasalanang ito? Mga kababayan, huwag kayong makinig sa kanya. Mula nang maitayo ang bansa, hindi kailanman gumamit ng mga bata para sa ritual. Ginawa niya ito para lang palabasin si General Xiao. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo sa labas ng tarangkahan. Ang mga bangkay ng mga humarang sa amin ay nandoon pa. Gaujing. Ang usapan natin ay huwag idamay ang mga inosente. Kanina ay ang yabang mo. Magatuloy ka. Sayaw yun yan. Alam mo kung ano ang gusto ko. Makinabang ka at ilabas mo na. Kung hindi, yemye. Gaujing, dapat kang mamatay. Yan na nga. Dalhin mo dito. Tapos na ang dramang ito. Bilisan mo. Handa na. Hoy, ano itong bagay na ito? Tapos na. Niloko mo ako. Hulihin sila agad. Ginoo, hindi makikita. Hulihin pa rin sila. Ngayon wala kang hostage. Wala ring hukbo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Bumangon kayo. Mga walang kwentang basura. Gaujing, nagsinungaling ka sa utos ng emperador. Sinunog ang mga bata, hindi matanggap ng langit. Ngayong araw, ako ang general, papatayin kita, ikaw na may malaking kasalanan. Huwag kang lumapit. Huwag. Tigil. Sino itong tao? Ang pambansang guro ng bansa, si Feng Chenlim. Tapos na. Pagbati sa pambansang guro. Tumayo na kayo. Guro Tsai. Ano po ang dahilan ng pagdalaw ninyo ngayon, guro? Nang malaman ko ang tungkol sa seremonya ng pagsamba, dali-dali akong pumunta rito. Guro, nais ba ninyong parusahan namin ang makasalanan? Hindi. Hindi ninyo siya dapat parusahan kundi palayain pa. Bakit? Hindi ba ninyo alam kung naiwan kaming huli, pinatay niya ang mga bata? Guro, bigyan po kami ng makatwirang paliwanag. Hindi alam ni General Xiao, napansin ko kamakailan ang mga bituin. Kung sirain ng basta-basta, malulugmok ang dakilang tsiya sa kapahamakan. Anong star sign? Yan ay natural lang, hindi ka ba niya kasangga? Wala kang karapatan magsalita ng ganito sa amin. Alam ko, napakahirap tanggapin ng lahat. Tapat ang guro sa dakilang tsiya. Kung wala siya, di tayo makaligtas sa mga bagyo. Kailangan ba nating isakripisyo ang mga bata sa langit para makaligtas? Hindi pwede. Kung hindi gagawin ni General Xiao ang seremonya, mawala ang tamang panahon. Ang pagsamba sa langit ay nangangailangan ng sakripisyo sa prinsipe mismo. Maghintay tayo. Pagpupugay, prinse, pakiramdam ay maginhawa ka na. Mabuti ka lang, maliit na bata. Kung hindi si General Xiao ang sumagip, baka nasunog na ako. Maraming salamat, guro, pero ipaliwanag naman ang seremonya. Ano ba ang seremonyang nangangailangan ng pag-aalay sa tagapagmana ng trono? Prinsipe, nang asikasuhin natin ang seremonya, napansin kong kakaiba ito at nagmadali akong pumunta. Gaujing. Paano mo nagawang sugatan ang prinsip? Ano ang intensyon mo? Mangyaring alagaan ang aking pamilya, ginang.
Hindi ganoon kadali ang pagpapakamatay. Maghintay tayo. Siyempre, Gao Chancellor, napawi ang inis ko. Bakit kayo parang malungkot? Pinaghihinalaan kong may tao sa likod ng Chancellor, ang guro. Nahanap na ba? Sinuri ang mga bangkay ng 3 dalubhasa. Namatay nga dahil sa sugat ng kutsilyo. Ginoo, anong pinagmulan ng babaeng ito? Ang babaeng iyon ay nagpakita ng kakaibang bagay sa altar kanina. Ayusin ito, pupunta ako sa bilangguan. Ginoo. Ginoo, dumarating ka na. Ikaw na pala. May ilang tanong ako, dapat mong sagutin ng tapa. Opo. Ikwento ng detalyado ang una mong pagkikita kay Shenyan at ang lahat ng nangyari sa seremonya. Sage. Isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito. Haha, kawili-wili. Kailan mo ako ilalabas? Huwag mag-alala. Huwag mangamba, alisin kita dito. Ginoo, Ginoo. Isang walang silbing tao ang kabila ng Chancellor. Itapon mo na. Pumunta ka sa bahay ni General. Kunin mo lahat ng gamit ni Shenyan. Opo. Maghintay tayo. Kumusta? Sino ang pumunta sa Chancellor? Ang guro. Noong panahon ng naunang emperador, lahat ay tinatanong sa guro, binigyan siya ng mataas na posisyon. Hindi niya ito kinuntento. Nasa ilalim siya ng isang tao pero higit sa lahat. Ganon talaga ang pagnanasa ng tao, walang katapusan. Gusto na maging emperador siguro. Huwag kang mag-alala, maliit na bata, nandito ako para tulungan ka. Mahusay siguro, mahirap siyang talunin ng diretsyo. Ano ang gagawin natin? Madalas tayong nabigo sa mga plano, pero sigurado akong gagawa siya ng bagong galaw, kaya hintayin na lang natin. Paano kung may pumaslang ulit? Huwag mag-alala, magpapadala ako ng tao para bantayan siguro. Hindi ka mapapahamak. Nasugatan muli ang mama niyan nang makipagsagupa sa mga dalubhasa. Uncle Yan, tulungan mo po siya magpatingin. Ay, Umalis na muna ako. muna si prinsipe ay bata pa, pasensya. Alam namin, bata pa siya, naiintindihan namin. Sige, aalis na ako. Tapos na. Ilagay mo na ang mga ito sa bodega. Ay, Madilim na, matutulog na ako. Matulog ka rin ng maaga. Shenyan, babae ka ng ika-negatibo 21 siglo, bago at moderno lang iyon, lalaki lang yan. Pero maganda ang pakiramdam. Matulog na. May mananakaw. Maghintay tayo. Walang kahangahangang bagay itong gamit na ito. Dumating na ang mga sugo, mula sa bansang Wok at bansang Agila. Dumating na rin ang mga mandirigma. Papasukin na sila. Dalhin sila paaalin. Tingnan kung may natatanging katangian. Kapag umatake kay Xiao Yunyan, dalhin ang gamit na ito. Ang pinakamahusay na mandirigma mula sa bansang Wok, Matsushima. Ang master ng Taiji mula sa bansang Agila,
Ling Feng, na nasa antas ng paglipad. Dumalo kay Dakilang Xia ang dalawang ito, dahil sa pakiusap ng emperador. Master Matsushima, huwag mong sabihin ang mga bagay na maaaring magpahamak sa iyo. Hindi pa ako emperador. Hindi ba ito ang inaasahan? Hindi ako magpapaligoy-ligoy kung ipadala ng inyong dalawang bansa ang lahat ng mahuhusay, paalipulin si Xiao Yunyan at patayin ang prinsipe. Ang malaking Xia ay magkakaroon ng guro bilang emperador, baka hindi mapayapa ang bansang Yamato. Hindi ko alam kung ano ang dapat isakripisyo ng guro. Lahat ng lungsod na katabi ng bansang Xia at ang 1,000 ektarya ng magandang lupain sa paligid. Hindi ko alam kung mahihikayat natin silang dalawa. Magandang pakikipagtulungan. Xiao Yun, gaano ka nakatagal sumusunod sa akin? Guro, si Xiao Yun ay sumusunod na sa iyo ng 20 taon. Anong antas na ng iyong lakas ang naabot mo ngayon? Ikaw ang katunggali ni Ling Feng ng Eagle Nation, pantay kayo. Hindi mahuli. Hindi mo kailangang maging tagapagtanggol ko. Sumunod kay Ling Feng at Song Dao, para patayin si Xiao Yunyan, at tumunta si Prinsip. Guro, maraming panganib sa paligid mo. Konti lang ang magagaling na maaaring gamitin. Kung ipapadala ulit nilang pumatay kay Xiao Yunyan, baka hindi kayanin kung wala ako. Ako ay 6 na po na. Ang naunang emperador ay nanungkulan ng 30 taon. Naghintay ako ng 30 taon. Ngayon ay panahon na para matapos ito. Opo. Kian, lumapit ka rito. Ipahayag mo sa lahat. Imbitahan si Xiao Yunyan at si Binang Shen sa aking tahanan. Sabihin sa kanya na dapat siyang maging maayos at hayaan ang mga tao ng lungsod na malaman ito. Opo, Kian, agad ko itong aasikasuhin. Kian, pagkatapos nito, hintayin mo ako sa labas ng lungsod. Kung manalo ako, kung matalo, bumalik ka. Lumayo ka ng malayo hanggat maaari. Guro, ang buhay ni Kian ay ibinigay mo. Hindi siya aalis. Guro, hinuli mo ako 20 taon na ang nakakaraan. Mula noon, ang buhay ni Kian ay sa iyo na. Pupunta ako ngayon para anyayahan si Binang Shen na pumasok sa tahanan ng guro. Limang. Ang inaanak ng guro mula sa labas ay dumating para sunduin si Binang Shen papunta sa tahanan. Hindi ako kasama. Pero inihayag ng guro ito sa lahat, nagdaos ng malaking pista, gamit ang pangalan na si Binang Shen ang nagligtas sa prinsip, at siya ang sariling inaanak na babae ng prinsip para sunduin. Hindi ko alam kung paano ko siya popalagakan. Pupunta ako. Dahil naihayag na ito sa publiko, siguradong walang problema. Pinakamahalaga sa kanya ang reputasyon. Huwag mag-alala. Sana ay walang masama kay Binang Shen. Matatalino siya, dapat walang mangyari. Ngayon, Binang Shen, pakiusap. narito na si Binang Shen. Mahilig ka palang maglaro ng chess, guro. Alam din ni Binang Shen ang chess. Medyo marunong lang. Sige, maglaro tayo ng isang laro. Mas gugustuhin kong mawala ang isang piraso kaysa ang unang hakbang. Sinabi ng guro na ako ang mauna, kaya hindi siya natatakot matalo sa akin. Ang buhay ay parang chess, ang chess ay parang buhay. Ang unang hakbang ay nagbibigay kontrol sa laro. Ngunit, kapag masyadong kampante, maaari kang magkamali at matalo. Tama rin at mali ang sinasabi mo. Kung nagkamali sa laro, maaari kang magsimula muli. Kung naligaw sa landas, maaari ka ring magsimula muli. Pero may mga laro na walang pagsisisi. Ang guro ay parang pinipili ang paulit-ulit na pagkakamali. Ang mga piyesa ay walang tama o mali. Ang nagkokontrol ay ang manlalaro, hindi ang piyesa. Kapag inilagay na manlalaro ang piyesa, nagsimula na ang laro. Mukhang ang resulta ay nakatakda na ngayon. Anong mga daga ang nangahas humarang sa landas ng pambansang General ng Depensa? Hindi ko akalaing ang mga daga mula sa Yamato at Eagle Nation ay nangahas pumasok sa lupain ng malaking Xia. Ikaw ang kilalang pambansang general ng depensa na walang natalong laban, Xiao Yunyan. Tama. Kung mapapatay kita, Xiao Yunyan, ang we will cover kung pagkatalo ay abot sa Yamato.
Sa hinaharap, magkakaroon ako ng walang katapusang kangalan at kayamanan. Ngayon, nakalibing na rito si General Xiao. Tignan natin kung kaya ninyo. Hindi ko inakala na mayroon kang katawan na hindi kayang masaktan. Salamat kay Binang Shen. Ang magnanakaw na ipinadala ng guro noon ay ikaw. Bakit wala kang sugat? Hindi mo pinindot ang switch. Ayaw mong magreklamo. Hanging tigilan mo na. Sige na. Sabi ko nang hindi ko gusto ang balbas mo. Ngayon, ang chess ay paang tao, ang laro ay parang mundo. Kapag wala ako sa larong ito ay tiyak na pagkatalo. Binang Shen, dito na ito matatapos. Mga tao. Sandali. Hindi pa tapos. Ang mahusay na player ay kailangang walang perpektong galaw. Ang tunay na master ay hindi lang nakatuon sa teknikalidad. Binang Shen, sabihin mo, ano ang pinahahalagahan ng isang totoong master? Ang tunay na master ay sumusunod sa mga pattern ng board, unti-unting sumusulong, at naghihintay ng tamang pagkakataon bago ibigay ang nakamamatay na galaw. Ginoo, ano ang gagawin natin? Ito na ang ikatlong pass na ito, hindi sila matatapos patayin. Walang mga tao sa paligid. Maaari na itong gamitin. Ibig mong sabihin. Bakit ka nagsusumikap na agawin ang trono? Mula pagkabata ay may sakit ako, puno ng kaamdaman. Sabi nila, kapag minana mo ang trono, makakuha ka ng kapangyarihan ng dragon. At sa tamang gamot, makamit mo ang walang hanggang buhay. Nakatira ka na ng kalahating buhay, naniniwala ka pa rin sa ganyang kasinungalingan? Hindi mo alam ang aking paghihirap. Pagkatapos ng araw, ngayong araw, ang kaharian ng Datsya ay lalabag sa kalangitan. Talaga ba? Anong nangyayari? Mukhang ginamit ni Xiao Yunyan ang bomba na inihanda ko para sa kanya. Ginoong Shen, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil sa lahat ng iyong pakana, sa huli ay nabigo ka pa rin. Anong sinabi mo? Dapat ay nahulaan mo na, hindi ako tagapanahong ito. Kaya sinadya mong iwan ako dito para patayin si Xiao Yunyan. Sayang lang, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo at minamaliit mo ako. Ginu. Si Xiao Yunyan ay may kakaibang sandata. Pinatay niya lahat ng mga dalubhasa na inyong dinala. Sinabi ko na, habang nandito ako, walang makakasakit kay Xiao Yunyan. At isa pa, ang iyong diskarte sa chess ay napakahina. Kaya pala, mula simula, ang larong ito ay talo na. Kaya pala, mula simula, talo na. Tapos na. Shen Yan, okay ka lang ba? May sugat ka ba? Tingnan mo ako, mukhang may problema ba? Kung may sasabihin man, masyadong matagal na kayong hinintay ko. Anong nangyari dito? Wala nang hininga. Nakita niyang tapos na, nagpakamatay siya. Ganoon lang ang kamatayan niya. Sayang. Sayang ano? Ang pambansang guro ay hindi tulad ng punong ministro na walang modo at mapang-abuso sa tao. Sa 30 taon ng pambansang guro, malaki ang naging kontribusyon niya sa Daksya. Kahit noong kulang ang pagkain sa kabisera, siya ang nag-isip ng solusyon. Pinarami niya ang produksyon.
Tapos na ang lahat. Tara na. Nasaan si Kian? Dahil natalo na ang pambansang guro, susunod na rin si Kian sa kanya. May mensahe ang pambansang guro para sa iyo, basahin mo. Kian, ito ang liham para sa iyo. Pasalamatan mo si Ginoong Shen na pumayag na ibigay sa iyo ang liham. Kian, kung binasa mo ito, ibig sabihin na talo na ako ni Ginoong Shen. Ikaw ang aking tanging anak at tanging alagad. Kung ang kapalaran ng Datsya ay hindi para sa akin, tulungan mo na lang ng mabuti ang prinsip at ang Datsya. Hayaan mong magpatuloy ang kaningningan ng Datsya. Tapos na. Taong 1045 nagpakamatay ang pambansang guro. Ang punong ministro ay gumulo sa korte at sumira sa bansa. Pagkatapos ng 3 araw, ipapakita ang ulo niya sa publiko. Ang prinsipe ng imperyo ng Daxia ay opisyal na naging emperador. Mabuhay ang emperador. Tumayo na kayong lahat. Kayong lahat ay mga bayani na nag-ingat sa aking Daxia. Ang pagkakaroon ninyo ay swerte ko at swerte ng Daxia. Mula noon, ang Daxia ay malinaw sa gantimpala at parusa. Ang dapat parusahan ay naparusa na, ang dapat gantimpalaan ay hindi dapat baliwalain. Han Ying, Nandito po. ikaw ay kalmado sa panganib, matalino, at nag-ingat sa akin. Itatalaga kita bilang general ng Hilagang Distrito at bibigyan ng 1,000 pirasong pilak. King Feng Bailey, Nandito po. tumulong kayo sa general, itatalaga ko kayo bilang pinuno ng koponan. Tulungan niyo si General Xiao. Salamat sa biyaya ng emperador. Ang galing, makakasama ko na naman si Pinuno Xiao. Naging pinuno ng koponan ako. Kurutin mo ako, totoo ba ito? Xiao Yunyan, Nandito po. ikaw ay matalino at matapat. Gumagalang sa langit at lupa, mahal ang mga tao. Itatalaga kita bilang pinuno ng 5 hukbo ng Daxia at bibigyan ng 10,000 gintong barya. Salamat sa emperador. Mommy. Paano naman ako? Ano ang mommy? Hindi ko pa narinig ang kakaibang tawag na yan. Si Ginoong Shen ay hindi ordinaryong tao. Kung wala siya at ang mga kakaibang bagay niya, Hindi pa natin alam kung sino ang nakaupo ngayon. Bahala na kung ano ang tawag, sundin lang natin siya. Ikaw ay mabuti ang puso, matapang, at nag-ingat sa bansa. Bibigyan kita ng 1,000 ektarya sa Pinyang at isang lungsod. Prinsesa ng Pinyang, kumusta? Ang napakalaking kayamanan ay sa wakas ay para sa akin na. Binabati ko ang prinsesa. Nag-ingat ka sa bansa at sa emperador. Prinsesa, tanggapin mo ang biyaya ng Datsya. Tanggapin ng prinsesa ang biyaya ng Daxia. CJ, dahil nagtitiwala kayong lahat sa akin, tatanggapin ko na lang. Salamat sa emperador. Emperador, General, magandang balita. Ang mga espiya ng ibang bansa sa lungsod ay nahuli na namin. Napakaganda. General Xiao, kailan kayo mag-aasawa? Hindi mo ba gusto si Mommy? Si Tito yan sa labanan ay napakagaling. Bakit sa usaping pag-ibig ay napakabagal niya? Ano ba talaga ang nararamdaman mo kay Mommy? nagmamahal ako sa kanya kung papayag siya. Ihahandog ko ang pinakamaluhong kasal para mapangasawa siya. Hindi makatutulong ang sinasabi mo, ang mahalaga, alam ba ni Mami ang naiisip mo? Lumapit ka rito. Salamat sa patnubay ng dakilang hari. Ganito ko lang nakitang mukha ang general sa maraming taon. Kung wala ako sa taong ito, paano na ang pamilya? Naayos na. Anong nangyari?
Ito ang mga titulo ng lupa para sa bahay, tindahan, bukid sa labas ng lungsod, talaan ng gantimpala, at ang susi ng bodega. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Ito ang lahat ng aking ari-arian. Gusto mo bang maging asawa ko? Saan mo natutunan yan? Ang pangkaraniwan. Pumapayag ako. Tunay ba? Gaano pa ba tayo katagal aabot? Panginoong Shen, Isang oras na lang tayo abot. Salakayin. Ilan lang ba kayo? Handa ba kayong lalaban? Walang pakialam sa palusot niyo. Ilan lang ang bantay nila, di natin kaya. Pasukin ninyo. hoy mga bandido, bakit hindi ninyo sinabi ang klasikong linya? Anong klasikong linya? Dito ang daan ko, dito ang punong itinanim ko, kung dadaan ka, magbayad ka ng pasahe. Anong kalokohan yan? Ibigay ang ginto at kayamanan, bibigyan namin kayo ng buhay. Matagal nang walang nangahas magsalita ng ganyan sa amin. Boss, May medalya sila ng tiyanbang. guys, etong tiyan. Mabilang lang gamit ang 10 daliri, 4 lang ito. Bakit hindi mo sinabi na kasama si Xiao Yunyan, ang pinakauna sa buong daigdig? Sabihin ko sa'yo, mga kilos nila ay sirkus lamang. Ibigay dito, maghintay. Sandali. Natakot ka ba? Ayos lang yan. Kunin ang pera. Kukunin ang pera, walang problema. Hindi. Nililigtas ko lang kayo. Hanying, sabihin mo kung sino ako. Ito ang bagong Panginoon ng lungsod ng Shen. Ako ang bagong Panginoon ng lungsod. Kapag matalino kayo, sumunod na kayo sa akin at babalik tayo sa lungsod. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Inaaliw mo ba akong babay? Ito ang tanda ng Panginoon ng lungsod ng Pinyang. Nga palabas pala ng sirkus. Nga kapatid, salihan ninyo ako. Sandali lang. Ayusin natin ang ating mga kalamnan. Sabi ko sa inyo, ganyan kayo madaling mapahamak pero di kayo naniniwala. Hindi posible. Ang aming boss ang pinakamahusay na mandirigma sa Pinyang. Kung ginalingan niyong labanan kami, huhusgahan kayo ng boss namin. Mas mabuti pang pakawalan kami. Prinsesa, sa tingin ko ay hinding-hindi sila susuko. Sino ang gumalaw sa ako ay hakas nila? Boss, andito ka na rin. May kakayahan ang ilang gwardiya niya. Talaga? Wala kang kwenta. Boss, hindi mo alam na may totoong lakas ang mga gwardiya niya. Kitain natin kung ano ang ibig sabihin ng dugo at karahasan. Pahintulutan niyo akong ipakita kung ano ang totoong dugo at karahasan. General Xiao, bakit hindi ka pa kumikilos? Ikaw ang pinakamahusay na mandirigma sa Pinyang. Anong papasukin? Ako ang ninuno ninyo, General Xiao. Nagbibiro lang ako kanina, lisa na kayo agad. Kailangan ko ba silang hulihin? Hindi na kailangan, pakawalan na sila. Mahalaga itong ipasa bilang ng impormasyon sa mga gang sa paligid. Kapag dumating si General Xiao, di na sila aakto. Bakit ba ako palaging napapahamak? Chu Tianlin, Hinahabol ako ng pambansang guro at kapatid na tagapangasiwa, kaya nakakabuhay na lang. Walang oras pang alamin ang pag-unlad ng maliliit na lungsod. Hindi ito tungkol sa Emperor. Maraming kalamidad at 2 taon ng tagtuyot. Kaya kulang ang ani at mahirap ang mga tao. Kaya kakaunti ang buwis namin. Dalhin mo ako sa lungsod para makita ko.
Ginoong Wang, ipaalam sa lahat ng tao ng Pinyang na pumunta sa balwarte ng Panginoon ng lungsod para makatanggap ng kalahating buwang ani. Panginoon ng lungsod Shen, ubos na ang natitirang pilak namin. Walang problema, hintayin mo lang na ilipat ko lahat ng gamit ng kapitalistang aso sa 2024 dito. Sa loob ng isang buwan, kikita tayo. Opo. Mamaya kayo na ang bahala sa takbo ng mga gawain sa Pinyang, pagdadala, pagkain at paghahatid. Opo. Alagaan ninyo ang pagtanggap dahil mas mataas ang papuri ninyo, mas malaki ang bayad. Sige, simulan na. Hello, mag-group delivery. Pakipinidi ang aking serbisyo. Hello, Shunma driver na. Ang serbisyo ay naihatid, pakipinidi rin. Si Sang ay uminom ng napakarami. Gusto kong bumili pero kulang ang pera, ano nang gagawin? Pumunta sa tindahan na ito, hanapin ang iba na gusto ring bumili, sabay-sabay kayong mag-ambagan. Gusto kong bumili ng itlog, pero may 3 barya lang ako. May bumili ba? 3 barya lang ang kailangan. May iba pa bang gustong sumama? Ang anak ko ay bagong ipinanganak at hindi pa nakakakain ng itlog. Ang basket ng mga itlog ay 10 pera, hatiin ninyo. Kapag mas maraming nagbiding, Mas bababa ang presyo. Naiintindihan mo ba? hindi ko inakala na 3 pera lang ang kailangan para bumili ng itlog. Ayos, gusto ko bumili ng suka. May gustong bumili ng suka? Bibilhin ko. Dahan-dahan lang, isa-isa tayo. Pangunahing prinsesa ang matalino. Ngayon, gumagalaw na ang ekonomiya ng lungsod. Ito pa lang ang simula. Ang pera ay dumadaloy. Kailangan pa nating ayusin ang pangunahing problema. Pangunahing problema. Maghanap pa ng ilang mahuhusay na manggagawa at sumama sa akin. Kaya hindi umaangkop ang kita. Mahina ang ani, at karamihan ay isinusumite pa sa hari. Pinagtitiis ng mga tao. Huwag kang mag-alala, ipapaalam ko ito. Tama. Maghanap ka ng ilang artisan para gawin ang mga kasangkapang ito. Ito ay... Kapag mayroon nito, kayang mapabilis ang trabaho ng 10 ulit. Salamat sa prinsesa. Walang anuman. Pabilis na. Opo. Hintayin mo. Maghanap ka pa ng magagaling at turuan ko sila ng personal. Pagpapabuti ng ani at teknolohiya sa mga greenhouse. Sige. Matandang tao. Ipinagdarasal ko sa iyo, wala akong ganoong pera. Tigilan ang kalokohan. Kahit ayaw mo, magbabayad ka ngayon sa proteksyon. Wala talaga akong ganun kalaki. Emye, ngayong gabi ay ipapakita namin ang kulay mo. Susunod ka pa sa utos namin. Sandali lang. Oho, saan nanggaling itong magandang babae? Hahaha. Pangit ka pa tapos gawain ng kalokohan, hindi ka nahihiya. Ikaw. Matandang Ginoo, ayos ka lang ba? Salamat, Binibini. Umalis ka na. Hindi mo kayang kalabanin silang ito. Magsujud ka at humingi ng tawad kay Ginoong Lee. Kung pagbigyan kita ngayon, sasaya ako sa paglingkod. Bibigyan kita ng isang gabing kasyahan. Hahaha. Narito ang prinsesa ng Pinyang. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumawa ng gulo. Narito ang prinsesa ng Pinyang. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumawa ng gulo. Sinasabi mong siya ang may-ari ng lungsod. Nakakatawa. Ang may-ari ng lungsod ay galing sa isang pamilyang may dugong baghaw. Hindi pwedeng pumunta rito sa ganitong maduming lugar. Bakit ka nandito? Hindi kampante ang general, kaya dumating ako. Ngunit nakita ko rito ang mga walang alam na hangal. Sino ka ba? Marunong lang naman kayo ng konting panggagaya. Nangahas pang magpanggap na may-ari ng lungsod. Ang panggagaya ng may-ari ng lungsod ay isang lukhang kasalanan. Mukhang gusto ninyong mamatay. Mayroong bata sa balintataw. Sinasabi mong siya ang may-ari ng lungsod. Saan ang ebidensya? May ebidensya ba? Kung sasabihin kong siya ang may-ari, ako rin ay may-ari. Tayo ay mga may-ari ng lungsod. Maraming mga mata ang nakakita. Kung gagalawin mo ako, mas lalo kang masisiraan. Binibini, umalis ka na. Hindi mo kaya silang kalabanin. Kung may mga salot, dapat silang alisin. Alam ng mga tao sa Pinyang ang tungkol sa prinsesa na pinagtibay ng hari na may espesyal na tanda. Kung ikaw ang may-ari ng lungsod, ipakita ang iyong tanda sa amin. Hahaha. Gusto mo ang tanda, hindi ba? Ay. Meron ako. Puno. Hindi siya tunay na may-ari. Kung totoo nga, talagang paparusahan namin kayo. Isang mga tulisan at gunggong ay nangahas na maghamon sa prinsesa. Makikita natin ang inyong magiging kapalaran. Nakalimutan ko ang dalhin. Walang ebidensya. Ang ilan sa inyo ay nangahas na magpanggap bilang may-ari at niloko pa ako. Mga kapatid, hulihin sila.
Tigilan nyo. Tapusin na. Tigilan nyo. Ginoo, tulungan niyo po kami. Nangahas silang magpanggap bilang may-ari. Dapat silang ikulong at parusahan. Tingnan natin kung paano na ang kayabangan nila. Ginoo, bakit niyo ako sinaktan? Ikaw walang malay, alam mo ba kung sino ang kinagalit mo? Siya ay ang may-ari ng lungsod ng Pinyang. Paggalang sa prinsesa, Kino. Siya ang may-ari ng lungsod, pero babae siya. Paano naman siya magiging may-ari? Ang may-ari lagi may tanda. Wala siyang tanda, kaya hindi posibleng siya ang may-ari. Alam ko na, magkakasundo kayong lokohin ako. Hindi makatarungan ito. Kung galawin mo ako, ipapasa ko sa hari na nilalabag mo ang batas sa pakikipag-ugnay sa mga bayaning babae at inaapi ang mga tao. Ikaw. Natakot ka na, di ba? Alam ko ito ang mangyayari. Hindi maaaring mangyari. Hindi mo alam. Ang kasalukuyan ng Pinyang ay gawa ng mga korup na opisyal. Ikaw kayo. Ito ang kahihiyan ng Pinyang. Tingnan mo, suot niya ang damit ng opisyal. Dapat ako ang magsuot niyan. Mga kapatid, hubarin ang kanyang damit ng opisyal at isuot ito sa akin. Mangahas kayo. Sugod. Huwag matakot, nandito ako. Bini-bini. Sinasabi mo ba na una naming hahubarin ang iyong damit? Tama ba? Seg, mga kapatid, sugot. Sino ang mangahas na sa niya? Puno, narito si General Chow. Sino ang nagsabi na alisin ang damit niya? Hindi sinabi, di ba? Han Ying. Narito ang tanda ng prinsesa. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na magwala. Mahal na Ginoo ng lungsod, patawarin niyo ako. Prinsesa, luwagan mo ang buhay ko. Hindi kita papatayin, pero mukhang kulang pa dito sa lupa ang gagawa. Pumunta ka at magtrabaho sa bukid buong buhay mo. Salamat, mahal na Ginoo ng lungsod. Hintayin, tandaan mo, bawal gumamit ng kasangkapan, kamay lang ang pwedeng gamitin. Dalhin na. Bumangon kayo. Pasensya na sa inyo, hindi ko napansin ang mga tiwali na nagpapahirap sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggat ako ay nandito, gagawin ko ang lahat para paunlarin ang lungsod ng Pinyang at gawing masagana ang buhay ninyo. Ang bagong dating natin, si General Shen, ay napakahirap magtrabaho. 3 araw at gabi nang pinag-aalan ang mga ulat dito, palaging late. Hindi ba siya napapagod? Talagang alam niyang paghihirapan? Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Nakilala ko si General Chiao. Nag-alala lang ako kay General Shen, dahil sa sobrang pagod niya, baka may masamang mangyari sa katawan niya. Shen yan. Opo. Niyan, 3 araw ka nang walang tulog. Gusto mo bang magpahinga muna sa bahay? Walang ibang paraan. Tingnan mo si Ginang Shen, patay ang mga bukid nila. Kung hindi ko tutulungan, hindi sila makakasurvive ngayong taglamig. Mag-ingat ka. Oh, may sasabihin ako. Kamakailan lang nagsagawa ako ng survey. Napakababa ng antas ng edukasyon sa Daxia. Mababa na ang literacy rate sa buong bansa, hindi lalampas sa 1%. Ngunit ang antas ng edukasyon sa Daxia ay itinuturing na mataas kumpara sa mga kalapit na bansa. Hindi ito pwedeng ipagpatuloy. Nais kong gumawa ng pilot project dito sa lungsod ng Pinyang, magbukas ng isang paaralan. Pero sobrang busy ako, kailangan ko ng taong magtuturo para sa akin. Ano sa tingin mo kay Kian? Kian. Isa siya sa mga guro ni Gushai. Sigurado ka ba? Alam ko, pero sinabi sa kanya ni Guushi bago siya namatay na bantayan ng mabuti ang Daxia. May kakayahan siya, naniniwala ako sa kanya. CJ. Tapos na ang usaping opisyal, oras na para pag-usapan ang personal na bagay. Anong personal na bagay? Ano ba itong nakasulat dito? Parang marunong tayong lahat magbasa. Sabihin mo nga ano ang nakasulat. Hindi ako marunong magbasa. Takpan mo na lang. Simula ngayon, lahat ng tao ay pwedeng mag-aral. Kapag natutunan ang 100 na salita, bibigyan ng 1 kilong bigas, 1,000 salita, 5 kilo ng bigas. Matatapos na maayos, magkakaroon ng permanenteng posisyon. Si General Shen ang nagtuturo ng pag-aaral sa atin.
Ano ang silbi ng pagbabasa? Mas mabuti na lang malakas ang katawan pa mag-aaro sa lupa. Maganda yan, kahit para sa bigas lang, pupunta ako. Mabuti ang Diyos. Ang mga mahirap na tulad namin ay may pag-asa na. Maaari ka nang mag-aral. Paano kung ikukwento ko sa inyo ang kwento ni General Shen? Hindi mo na kailangang ikwento. Si General Shen ay isang taong tunay na kumikilos. Nakikita namin ang lahat ng ginagawa niya. Tama yun. Simula nang dumating si GNG, Shen, naging mas maunlad ang lungsod natin kaysa Imperial City. Kwento tayo. Kwento tungkol kay General Shen. Sige, kakwentuhan ko kayo. Si GNG, Shen ay dumating dito sa lungsod ng Pinyang isang taon na ang nakalipas. Itinatag niya ang pindutan ng pindutaw at matuwan delivery para matulungan ang mga tao na makabili ng kanilang mga gusto at umunlad ng malaki ang ekonomiya. Pinasimulan niya ang fertilizer concept kaya lumago ng 5 beses ang ani taon-taon. Ngunit ang pinakahanga kay GNG, Shen ay ang paglikha ng sistema ng edukasyon. Hindi ba ito sa General Han? Ang pinakahalaga kay GNG, Shen ay ang paggawa ng sistema para sa edukasyon na accessible sa lahat, kaya umabot ng 70% ang literacy rate sa Pinyang. General Shen, iniutos ni General Xiao na dalhin ka pabalik. Ano? Mahal na Ginoo ng lungsod. Tama ang sinabi ninyo. Bawat isa ay bibigyan ng isang pirasong pilak. Nakakatawa, kumain pa ako ng sabay kay Ginoo ng lungsod. Hindi nagugutom ang mga tao. Umabot na sa mahigit 80% ang literacy rate sa buong Daxia. Tumaas ang ekonomiya ng 50%. Ang asawa ni General Xiao ay napakahusay. Akala ko biro lang ng 1 taon ang nakalipas, pero natupad niya lahat. Kahit napakahusay niya, ngayong araw na ito ay walang makitang tao sa paligid. Sino ang nagsabi hindi mo ako makikita? Nakakabawi ka pa rin. Ano ang nangyayari? Bakit parang malungkot? Ngumiti ka nga. Anong ginagawa mo? Okay na, halikan mo ang asawa mo, huwag ka nang magalit. Pinagbigyan kita. Naglakas loob ka na. Nagkamali ka ba? Bigyan mo ng respeto ang Empress. Ako ay narito pa rin. At ako'y isang emperador na ngayon. Mag-ingat kayo. Munting bata, gusto mo ba ng isang maliit na empress? Mommy, huwag mo akong biruin. Sinabi ng isang espiya, ang mga bagay na ginawa ng imperyo ng dakilang agila ay kahawig ng mga submachine guns na dinala ni GNG, Shen. Ang maliit na baril na lupay hindi mapapantayan ang dinala ko. Ang dakilang Agila at Yamato ay nagdudulot ng gulo, nagtipo ng hukbo malapit sa hangganan natin. Nanay, maaari ba tayong makakuha ng mas maraming submachine gun? Kung sumiklab ang digmaan, libu-libong sundalo laban sa ilang submachine gun lang natin. Sa totoo lang, napakahirap makakuha ng mga yan kahit sa modernong panahon, nahirapan na kami noong huli. Pero, babalik ako pagkatapos ng ilang araw at mag-iisip ako ng solusyon. Kakauwi mo lang, aalis ka na naman. Pwede akong sumama sa'yo. General, hindi pwede. Ayos na, manatili ka na lang dito. Mahalaga ang hangganan. Dapat mo lang ipakita ang galing mo ngayong gabi. Opo. Kaya pala, kasal na kayo ni Uyaw Yunyan noong sinaunang panahon. Walang generation gap ba sa pagitan mo at niya na taga sinaunang panahon? Medyo konserbatibo siya. Ayos yan, ayos. Ano ba ang ayos? Sabi ko sa'yo, may sariling bayan na ako sa sinaunang panahon, may higit sa 1,000 akademya. Dadalhin kita roon. Nakakainis, gusto ko nang patayin si Uyaw Yunyan. Ano? Oh, tama. Shen yan, may magandang balita ako para sa'yo. Sa auction, natagpuan ang iyong pendant, ang biological na ina mo. Ano ang sinabi mo? Gamit ang ENA mula sa buhok na nahanap ko sa kwarto mo, ginawa namin ang test. Ito ang iyong ina. Para mahanap ito, dapat pasalamatan mo si Madayun, tagapagtatag ng Quiz Who Foundation. Magandang araw, Ginoma. May problema.
Tumakas ulit ang ina ni Shen mula sa retirement home. Nian. Ina. Hindi ka ang tunay kong niyan, siya ang ganoon kataas. Hindi siya. Hindi maganda ang kalusugan ng iyong ina. Kailangan niyang magpahinga. Naasikaso ko na ang gamot at sabi ng doktor ay gagaling siya sa 6 na buwan. Sinuri ko, sa Shenzhenan ay sinuportahan ang iyong madrasta, Liyukin, para ipagsawalang galang siya. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay sa sasapakin ng bawat sakuna. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa bangin at nabangga ang ulo. Kaya palagi niyang naalala na may anak siyang babae, siguro ito ang nagpapanatili sa kanya ng pananampalataya sa loob ng maraming taon. Tama. Ito ang lahat ng krimen ng pamilya Shen. Ipasya mo kung ano ang gagawin mo. Shenzhenan. Maghintay. Ete, nagkamali ako. Alam ni Nian ang pagkakamali niya. Hindi na niya ulitin. Tumahimik ka. Hindi ka ang aking ama noon, ngayon at sa hinaharap. Niyan, sa kabila ng lahat, inalagaan ka namin noong bata ka pa. Inalagaan mo ako. Simula pagkabata, minumura mo ako at pinapagawa ng mga gawaing bahay. Si Shen Weiwei, naaalala mo ba ang ginawa mong bata ka? Pinahirapan at pinarusahan ang kaklase mo. Dahil dito, ang kaklase mo ay nagpakamatay. Ito ang lahat ng ebidensya na naipon ko. Habang buhay ay ikukulong namin kayo. Nian, ang batang ito ay kakaiba. Matapang magsalita. Parang emperador. Dalhin mo siya. Nian. Patawarin mo kami, Et. Nian. Ina, hindi ko inasahan na makikita kang muli. Nanay. Magpagaling ka na lang, hindi na ako aalis. Inay, gising na kayo. Ginoong Ma, narito na po kayo. Walang anuman, kapamilya tayo. Miss Shen, dumating na ang iyong order. Tingnan natin. CJ, Miss Shen, may tanong ako. ano po? May paraan ba kayong makabalik sa sinaunang panahon? Tama ang hinala ko. Ginoong Ma, bakit biglang maraming kayamanan? Tanging sa paglalakbay sa panahon malalaman yan. Pwede mo ba akong dalhin? Napakatalino mo, talagang asawa ng pinakamayamang tao sa mundo. Pinasugal mo. Hindi ako sigurado kung makakapunta kita, pero susubukan ko. Salamat, Miss Shen. Nasa baba ang kailangan mo. Sana ay masaya ang ating kooperasyon. Masaya rin. Magsilbi sa hari. Walang pagpipigil. Nagkaalyansa ang Yamato at Dakilang Agila, lihim na nagtitipon ng hukbo at sumasalakay sa daksya. Dali, tawagin ang nanay. Dumating na ako.